Ayan, magandang umaga mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Ito, kung nandito tayo ngayon mga kapanyero sa Elk Island nga pala. Kung makikita nyo itong suot natin na to, kung bakit tayo nakabest. Ngayon mga kapanyero, ang highway clean up nga pala. Ito yung tauna na activities na ginagawa namin, na ito, sinusuportahan ko yung ating kapatiran ng Tau Gamma Pi, Triskelions Grand Fraternity Sorority Northern Alberta Council. Yan. Kaya ngayon, makita nyo mga kapanyero, ito yung ating lugar kung saan dito tayo magkikita-kita ng mga kasamahan natin para mag-highway clean up. Tara mga kapanyero, ito mabilisan kasi late na, tatanghaliin tayo. Kailangan maaga na makapagsimula tayo. Kaya nga, alis na tayo mga kapanyero para makapagsimula na tayo sa paglilinis. Mamaya na ako magbibideo para makita nyo kung paano yung mga activities natin dito. Pala, tara mga kapanyero, alis na tayo. Ayan, kung makikita nyo mga kapanyero, itong highway na to is national highway. Ito yung Yellowhead Highway na tinatawag. Ito yung nililinisan natin ngayon dahil nga itong araw na to Alberta Highway Clean Up na tinatawag. Itong project na to mga kapanyero, taon-taon ginagawa na namin to. Kaya ngayon available tayo ngayong Sabado, hindi tayo nagpunta ng farm, kaya nandito tayo para sumuporta sa ating kapatiran. Itong project na to mga kapanyero, 20 kilometers, 10 kilometers tong side na to, 10 kilometers yung kabilang side na kailangan nating linisan. Pero lahat kami idinadrop sa designated na area natin. Ito, kasama ko nga pala itong isang Brad natin na subscriber din natin. Ito, ayun, Brad Mark. Ayan, dalawa lang kami ritong nasa area na to. Yung mga iba sa kabilang designated area ibinagsak. Bali dun sila i-drain-up off, diba? Yan. Ngayon mga kapanyero, wala tayong plastic. Nag-iintay tayo ng supply. Bali lahat ng gamit, yung mga bes, yung mga plastic na to, isinusupply ng government. Nga pala, ayan. Puno na tong napulot natin. Kaya nag-iintay na lang tayo ng plastic. Pagka napuno, ilalagay lang natin to sa gilid ng karsada. May dadampot na dyan mamayang hapon. So wala pa tayong supply ngayon. Kaya nga mag-iintay pa rin tayo ng dating ng mga supply natin, di ba? Ito parang parang ito yung isa sa mga malalaking project ng kapatiran na ginagawa namin. Siyempre, ano ba yung mga di ba? Anniversary, highway clean up, yun yung mga isa sa mga, tsaka Christmas party, yun kadalasan dumarating ako dyan sa mga ganyan malalaking event. Pero yung mga maliliit na event na ginagawa ng kapatiran, medyo hindi rin ako nakaka-attend kasi kadalasan Sabado nandoon tayo sa farm, di ba? Doon tayo nagde-develop, doon tayo gumagawa pagka ganung schedule. Kaya nga ito tayo ngayon mga kapanyero. At saka isa pa nga pala, kailangan pagka na ganito ka, naka-best ka na ganito, di ba? May reflectorized na best ka para malayo pa lang yung mga sasakyan na dumarating, nakikita ka na pagka orange, di ba? Kaya ito yung suot natin ngayon. Bali ito, matagal ko nang gamit itong damit na to, na sa mga ganito ko ginagamit. Kumbaga matagal na to, hindi ako nagdala. Yung iba kasi naka-best lang ibinibigay ng gobyerno. Kaya yan mga kapanyero, ituloy natin yung mga paglilinis natin. Tara, maglinis muna tayo para matapos kasi mahaba-haba pang lakarin ito. Tsaka itong schedule na to mga kapanyero, parang napakaaga pa kasi ano pa lang ngayon, unang Sabado pa lang ng Mayo. Kadalasan yung mga nakaraang taon na naka-attend ako sa mga ganito, third week ng May ginagawa ito. Dahil makikita nyo naman yung paligid natin, ayan puro tubig pa, di ba? Noong kasi yung talagang lahat na yan, lahat ng makikita yung dumi sa paligid na yan, pinupulot namin yan. Pero ngayon mga kapanyero, may tubig pa eh. Tsaka yung pagpunta ko rito, may mga nadaanan pa akong konting snow na hindi pa rin natutunaw hanggang ngayon. Kaya nga napakaaga pa. Kaya nga nagtataka ako sa schedule na to, na ine-expect namin
sa mga susunod na linggo pa, pero napaaga. Pero wala tayong magagawa, yun ang schedule ng gobyerno. Susunod lang tayo para makagawa tayo ng isang magandang activities dito sa Alberta, di ba? To, sipag naman ng ating Brad na to, tuloy pa rin ang pagpupulot. Ako mga kapanyero, wala na ako kasing plastic eh. So iisa yung dala namin. Kaya nga wala pa rin. Mag-aantay pa rin tayo ng supply. Napuno na yon. Pagka nga pala napuno na, di ba yan, nabanggit ko rin naman, ibubuhol lang natin yan, ilalagay natin sa gilid. Nga pala, ayan no. Ganyan lang. Di ba? Sa mga oras na to, parang kalahating kilometro pa lang yung nalalakad namin mula doon sa lugar na pinag-drop offan na sa amin, so, kung saan kami ibinaba nung nagdala sa amin dito. So ang ano namin, ang target na kilometers namin, 3 ang lalakarin namin papunta doon sa malayo na yon. Yung pa yung lilinisin namin. Pero ngayon nga, pa petik-petik lang tayo, pa blessing lang muna tayo dahil wala tayong magagawa, dahil wala tayong gamit, di ba? Ang nakakapagtaka rin kasi, yung government kasi dapat yan, marami nang umiikot sa mga oras na to na nagdadala na ng supply. Minsan yung iba nga nagdadala pa, nagbibigay pa ng mga tubig, ganun ang ginagawa nila. Pero ngayon nag-iintay pa rin kami hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang truck na umiikot para magbigay na supply. Ayan no. Tsaka ang kagandahan din sa mga oras na to, ayan o, ganda na tirik ng araw. Ang init ngayon mga kapanyero, kahit na masasabi nyo na medyo malakas-lakas ang hangin, pero maganda pa rin yung maganda yung sikat ng araw niya. Kaya yan no, ang sipag naman ng Brad natin na to, si Brad Mark oh. Tuloy-tuloy ang pamumulot. Noon kasi mga kapanyero, i-share ko lang sa inyo, noon merong medyo ano ba yung 3rd week na yata noon ng 3rd week na ng Mayo nung ginawa itong highway cleanup na to. So, mainit na. Pag-angat namin sa isang plywood, kasi nga 'di ba ganyan na yan, nakakita nyo naman yung mga kapaligiran natin. Pag-angat ng plywood may mga maliliit na ahas nga pala. Yun lang yung unang-una kong nakakita ng ahas dito sa Alberta. Maliliit siya. Tapos meron din meron din dito na experience ko rin dito. Hinintuan kami noon. May nagbigay ng pera nga pala sa amin noon na $50 ang ibinigay sa amin. Sabi pagkatapos daw naming maglinis, magkape raw kami sa Tim Hortons. Bali 5 kami noon na magkakasama noon. Huminto 2 matanda na siyempre siguro natutuwa dahil nga may mga gumagawa ng mga ganitong gawain dito. Natuwa siguro sa amin, nagbigay ng pera. Hanap tayo ng lilim. Maupo tayo, maghanap tayo lilim. Wala tayo walang magagawa. Punuin lang natin yan. Para makagalaw kasi Relax lang. Ano masasabi mo? Pangalawang taon mo rito. Saan ka nga pala galing? Sa Saskatchewan. Pero Regina. Pero wala kayong ganito na activities ba? Wala kaming project na dito. Ano lang, mga banda-banda lang. Banda-banda. Ano masasabi mo sa project natin dito sa Alberta? Maganda kasi maganda yung income eh. Yan. Badi delete yun pala. Ayan, tama mga kapanyero, nakakita tayo ng lilim nga pala. Ayan no, dun muna tayo, magbe-break muna tayo, magpapahinga muna tayo dahil wala lang rin naman tayo. Ito na yung huling plastic na dala namin. Lagay na lang natin dyan sa gilid, di ba? Tapos pahinga, mag-aantay na lang tayo ng supply. Black. Ay, okay na to. Yeah, thank you.
Ayan nga pala, ayan. Buti na lang may nakapagdala tayo ng supply. Ayan, nakapagbigay ng plastic. Ito, dala natin ngayon. Ito, may dala tayong mga plastic. Pero hindi lang natin alam dahil nga black plastic itong mga binigay sa atin. Hindi natin alam kung kukuhanin. Dahil nga, ang talagang ginagamit natin dito, itong mga ganitong klaseng plastic nga pala. Orange. Tapos ito, may itatak itong ayan, Alberta Highway Cleanup. Talagang ito yung authorized na ginagamit, pero hindi natin alam kung bakit walang walang nakuha. Kaya ang mga dinala sa atin, black plastic. Pero dun muna tayo mga kapanyero, pahinga muna tayo ng konti para makapag-relax, makapag-refresh muna tayo. Titignan natin kung makapagpahinga muna. Basa. Bali, yung paglilinis namin na to, ito rin yung may bayad ito na nanggagaling din sa government ng Alberta. Yung mga ganitong project, yung perang makukuha namin dito, parang yun din yung ginagamit namin pondo para sa kapatiran, para sa mga project natin, sa mga anniversary, sa Christmas party na ginagawa namin dito taon-taon. So kaya ito, parang sa amin mga kapanyer, parang exercise din, makapagpaaraw ka dahil alam nyo naman na matagal pa ang winter dito kaysa sa summer, di ba? Kaya sinusulit din namin yung mga oras na to na masikatan din kami ng araw. Dahil nga, pagka nasa loob ka ng warehouse, walang araw na hindi ka masisikatan talaga ng araw. Lulubugan ka ng araw, papasok ka ng madilim pa, lalabas ka ng madilim pa rin. Pagka ganun yung mga sitwasyon namin, kaya sinusulit namin yung mga oras na to na pagdating na summer. Ganito ang ginagawa namin. Parang exercise na rin namin to, itong mga oras na to. Nakita nyo naman, papawisan ka talaga rito sa haba ng lalakarin natin na yan na yun, doon pa sa dulo. Pero ang kagandahan, yung mga ibang kasamahan natin, magsisimula sila sa kabilang dulo sa lubong, magkakasalubong kami. Mamaya makikita natin sila sa bandang yun. Makakasalubong natin yung mga ibang kapatid natin doon, mga ibang brads natin doon na nagpupulot din. Ayan, nakakita nyo naman si Brad Mark, napakasipag oh. Walang humpay ang pagpupulot. Samantalang tayo, ito, palakad-lakad lang muna tayo rito, patingin-tingin. Ayan oh, nakita nyo naman, napakaganda ng kapaligiran natin oh. Ayan mga kapanyero, tuloy-tuloy lang ang paglilinis natin. Mag-ano pa rin tayo, maghahanap na naman tayo ng masisilungan natin pagdating natin doon sa lugar na yon, para makapagpahinga ulit. Kasi nag-iintay na naman tayo ng supply ng pagkain. Kasi nakakagutom din tong ginagawa namin ito. Hindi rin biro ito na maglakad ka ng ilang kilometro na magpupulot. Pero mamaya mga kapanyero, nabigyan na tayo ng plastic. Mamaya maring kape, tinapay ang dadalhin sa atin dito. Yung mga iba kasi na kasamahan natin, supply lang sila ng supply, dala lang sila ng dala ng mga pangangailangan natin dito. Kaya ngayon, magre-request tayo, pagkain naman ang i-request natin maya-maya. Kaya mga kapanyar, tuloy-tuloy lang ang pag-ano natin, ang paglilinis natin. Layo na ng kasama natin. Ganito rin yung magandang i-practice natin sa Pilipinas, yung magkaroon ng ganitong klaseng activities, di ba? Sa napakaraming organization, napakaraming grupo na pwedeng gumawa nito na para ikalilinis rin nating bansang Pilipinas, di ba? Pero ang mahirap din kasi yung disiplina ng mga Pilipino ang kulang din sa atin. Makikita nyo yung ating Brad, ayan na. Nakakaramdam na ng init ito. Medyo sumisikat na, matindi na ang sikat ng araw dito. Naguhubad na to, nagbabawas na ng damit dahil nga napakainit na sa mga oras na to. Matindi na ang sikat ng araw. Mainit na. Nag-iinit na kami dahil sa gutom. Init na. Uhaw pa. Gutom pa. Uhaw na, gutom pa. Ayan. Pero masaya kahit na dalawa lang kami. Kasi nung mga nakaraang taon na nung mga nakaraang taon kasi minsan 5, 4 kayo magkakasama, kaya masaya.
Pero kahit na dalawa kami rito, masaya rin naman kami na nagagawa rin naman namin yung tungkulin namin, di ba? So mga ginagawa namin activities. Pero sa mga oras na to, wala pa ganong kalat. Kumbaga malinis pa rin. Iilan-ilan lang yung mga napupulot namin na talagang masasabing yung sinadyang itinapon. Kasi karamihan mga lalagyan ng kape, lalagyan ng mga soft drinks ang mga napupulot namin. Pero yung mga iba naman kasi siguro hindi mga sinasadya, mga kahon, mga karton na maaring nilipad sa mga truck na hindi intensyon na nahulog dito o naging kalat. Pero ganun pa man mga kapanyero, at least meron tayong mga pinagkakaabalahan, meron tayong ginagawang activities dito sa mga oras na to. Ayan, no? Pero maya maya mag-aalis na rin ako dahil doble rin tong damit ko. Medyo pinagpapawisan na ako. Pero gusto ko rin kasi na pawisan ng pawisan sa mga oras na to dahil nga ngayon pa lang din ako papawisan. Gitnaan mo, anuhan mo ng gilid, lakaran mo ng gilid. Ngayon ako, pagka ganito, nakakapagod rin, hindi rin biro itong paglalakad na to, paglilinis na to. Pero ang kagandahan mga kapanyero, masaya ka sa ginagawa mo, di ba? Yun ang pinaka-importante sa pagka nandito ka sa Canada, yung sinasabi ko, yung hindi ka puro trabaho. Kailangan meron ka ring mga bagay na ginagawa para sa sarili mo, para ikasisiya mo. Yan, dito mga kapanyero. Ayan, nandito may malilim nga pala rito. Dito muna tayo, magpapahinga muna tayo rito, di ba? Ito yung pangalawang hinto namin para makapagpahinga tayo. Pero nakita nyo naman, basa pa. Yeah. Ayan. Ito, maganda-ganda, mahaba-habang lilim to. Pwede kang magpahinga, pwede kang muna matulog rito sa lugar na to. Ayan, oh, ganda. Okay, ano rito nga pala yan mga kapanyero, may bahay pala rito. Ayun, oh. Ang init, grabe. Ang layo pa ng ating pupuntahan mga kapanyero. Ayun, sa dulo pa, hindi pa natin nakikita yung mga makakasalubong nating mga kasama. Wala pa sila. Pero no, text ka na, magpasupply ka na ng pagkain. Nakakagutom. Gutom na. Ayan, no. Kung ganito lang sana sa Pilipinas, ano? At least malinis, merong disiplina ang mga tao, no? Kung may disiplina lang ang mga tao sa Pilipinas, ganda siguro. Walang kokonti ang basura. Gagawa din to doon. Kaya naman kasing gawin to eh. Yung ganitong klaseng activities para sa mga grupo doon, kaya eh. Kailangan lang talaga may konting suporta na manggagaling sa, siyempre sa gobyerno, sa mga nasa taas natin. Huwag lang may buhaya na wala lang kurakot sa atin eh. Na alam naman natin talagang puro kurakot, di ba? Makikita yun. Pero malinis eh. Hindi pa hindi ganong madumi ngayon. Hindi tulad ng mga nakaraang taon na medyo na rin, marami na rin kami nakukuha dumi. Pero sa loob ng sa pag-i-stay ko rito, na yata pang-anim na taong ko na to. Pero hindi ito tuloy-tuloy mga kapanyero. May laktaw rin ako na mga taon na hindi ako nakaka-attend dahil nga may farm tayo, nanduron ako, nasasabay sa mga project natin sa farm. So hindi ako nakakapunta sa ganitong activities. Pero sa pagkakaalala ko, pang-anim na beses ko na itong nag-highway clean up dito. Yan o, makikita nyo naman ang ating mga kapaligiran. Pahinga, konting pahinga lang. Itong karsada nito mga kapanyero, nagdudugtong ito papuntang British Columbia. Nga pala, Vancouver. Huwag ka lang hihiwalay sa karsada na to, dire-diretso yan.
sa Vancouver. Ito tol, saan ang karugtong nito? Di ba dito ka galing sa area na to? Saskatchewan tol, diretso yan. Sa Saskatchewan, dire-diretso hanggang Saskatchewan, Manitoba. Manitoba. So itong napakahaba pala nitong highway, Yellowhead Highway na to. Yan no. Ito ang nagdudugtong sa mga interstate din dito sa Alberta, sa Canada. Itong highway na to. Yan no. Kumbaga, National Highway nga pala. Ito matatawag nating National Highway. Ayun, mga kapanyero, kung makikita nyo, meron dong sasakyan na nagpapatay sinde. Pinupulot na yung mga inilagay nating plastic nga pala. Yung mga napulot natin, may truck na darating na kukuhanin na yung mga napulot natin. So manghihingi tayo ng plastic. Aabangan natin tong tong truck na to para makahingi tayo ng plastic. Titingnan natin kung kukunin ba yung black plastic na to. Tingnan natin kung kukunin yung So yan mga kapanyero, kung makikita nyo yun, ayun, yung nagpipika-pika. Ayun, kinuha. Dahil nga yung ginagamit nating plastic, garbage bag to, na hindi naman ito yung talagang supply na ibinibigay ng government, di ba? Yun, nasabi ko nga ito kanina na hindi ito, pero manghihingi tayo yung talagang plastic nila. Sasabihin natin, ubos na yung plastic natin para makahingi tayo. Kasi malayo pa eh, hanggang doon pa, malayo pa, mga ilang kilometro pa ang aanuhin natin, ang lalakarin natin sa paglilinis, di ba? Ayan, kung makikita nyo ito mga kapanyero, ayan, yung nagpipika-pika na, hihingi tayo ng plastic. Ayan mga kapanyero, nakapanghihingi nga pala tayo. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi mabilisan din ang paghinto nila. Magdadrop lang sila ng plastic, kukuha lang sila ng mga basura na napulot natin, sabay alis na kagad sila. Yun, malayo na kagad sila. Pupunta naman sila doon sa mga kasamahan natin na nakapagpulot na. Magbibigay din sila ng mga supply ng mga plastic nga pala. Yun, nakahingi tayo ng 4 lang ang ibinigay sa atin. Kaya titipirin uli natin tong plastic na to para umabot tayo doon sa pinakadulo, di ba? mahaba tong kila Andrew kasi sinulo na nila eh. Ano, solo? Kaya Lahatan sila? Talabungan sila oh. Eh, yan ang mga bayani. Ginusto nila yan. Kaya ito, di ba? Pa-inom-inom lang tayo, ano lang muna tayo, chill. Dahil nga hawak naman natin yung oras, hindi naman ito yung talagang mabilisan, di ba? Kaya chill lang tayo. Kaya nakakita nyo naman, no? Relax. Alam mo lang nagbibigay ng sandwich? Sandwich? Dapat yun ang ano eh. Hindi, meron kasi, nung mga nakaraan taong kasi, yun nga, may magdadala ng kape sa'yo, may magdadala ng sandwich. Pero ewan ko na ngayon, ba't wala pa? Dapat meron eh, mga ganitong oras. Tagirap. Taghirap na ba? Wala na yatang pondo ang council. Attention, Chairman Andrew, supply naman ng sandwich dyan. Medyo mainit na ngayon mga kapanyero, kaya kailangan na natin mag-shades. Protection na natin yung ating mata mga kapanyero. Medyo mainit na ngayon, nag-iinit na, nagtanggal na rin ako ng pangsusun sa loob dahil nga pinagpapawisan na tayo. Napakasarap ng pakiramdam sa mga oras na to pagka pinagpapawisan ka na. Nakita nyo naman, no? Yun nga lang, sunog na naman tayo rito. Yun, kung hanggang dun para tayo. Pero meron na tayong mga nakikitang mga kasamahan natin na magsasalubong tayo eh. I-share ko rin nga pala sa inyo mga kapanyero, itong araw na to, yung kahabaan ng National Highway na to, hindi lang kami ang naggaganito ngayon sa mga oras na to. Maraming mga ibang grupo, maraming mga ibang pamilya na naggaganito rin, mga naglilinis, sabay-sabay ito. Kaya nga talagang sa isang beses sa isang taon ginagawa itong ganitong Alberta Highway Cleanup na tinatawag. So yun nga, sa babanggitin ko lang, hindi lang po tayo, hindi lang po kami ang naggaganito sa mga oras na to. Inulit ko lang nga pala. Pero makikita nyo naman mga kapanyero, tirik na tirik ang araw, napakainit na sa mga oras na to. Grabe ang init. Kaya nga patayo-tayo, pahinga lang muna tayo, di ba? Ayun, nakita nyo naman si Brad Marco, ayun, layo na.
Pati yung area ko, dapat yun yung area niya eh. Kinukuhan na rin niya yung area ko. Dahil nga napahinto tayo. Ano, nakita niyo naman. Ganito mga klase ano, karamihan sa mga pinupulot natin. Ayan, mga ganyan. Diba? Tapos pagka sa mga susunod na buwan, syempre na to, di ba? Magkakaroon na to ng mga damo. Ang papasok naman kasi dito, mower, malaking mower, riding mower na tinatawag, yung talagang malaki. Hahawanin naman tong area na to. Ganon yung talagang ruta ng taon-taon na ginagawa dito sa highway na to. Pagkatapos namin maglinis, pag nagtubuan yung mga damo, mower naman ang kasunod. Yan, ang haba nito mga kapanyero, kung ilang libong kilometro ang layo nito, tong highway na to. Ayun nga pala sa kabilang side, ayun na yung mga kasamahan natin na iba. Tapos dito, ayun sa malayo, ayun na rin yung mga kasama natin. Ayan, mga nag-iintay na doon sa pinakakanto. Dahil yung pinakakanto na yun yung pinaka-last na area natin. Ayan o, mga nag-iintayan na sila ron. Ibig sabihin medyo malapit-lapit na ang ating liwanag. Nakakakita na tayo ng liwanag na matatapos na tayo. Pero mamaya lilipat tayo sa kabilang side nga pala, para doon naman tayo maglilinis, diba? Yan, medyo maliwanag na ang ating mga nakikita dahil nakita na natin yung mga kasamahan natin na mga nag-iintayan na ron. So sa pinakakanto na yon mga kapanyero, dun tayo kukuhanin nung sasakyan na nagdala sa atin dito. Tapos ililipat naman tayo sa kabilang side para dun naman tayo magpupulot nga pala. Ganun, para matapos. Kasi nga, yun nga, di ba? 20 kilometers tong hawak namin na to na taon-taon. Talagang ito yung nililinis namin, na talagang pinagtutulong-tulungan para makakuha ng budget, makakuha ng pondo. Yun yung mga ginagawa namin. Pero masaya to, tong ganitong mga klase ng activities na ginagawa namin dito. Kahit na mainit, kahit na gutom ka, na okay lang, basta masaya ka sa ginagawa mo. Mahirap nga, busog ka, malungkot ka naman, di ba? So hindi rin maganda, di ba? Eh kami rito, kahit na ganito kami, masaya ang kapatiran Tau Gamma Pi Triskelions Grand Fraternity Sorority Northern Alberta Council nga pala. Siyempre sa pamumuno nga pala ni Chairman Andrew Madraso, di ba? Yan, siya yung chairman natin ngayong 2026-2027 term yata, 2 taon yata, hindi ako sigurado. Ay nako. Ayan mga kapanyero, nakarating din tayo rito sa finish line na to mga kapanyero. Ito yung karsada na talagang dito yung talagang finish line namin. Dahil nga tatlong kalye na ganito ang nadaanan natin doon, di ba? So dito tayo mag-aanuhan. Ayun yung mga kasamahan natin na mga naglilinis sa kabilang side. Nung mga nakaraang taong kasi dito nakapark yung mga sasakyan namin dyan sa loob na yan, para meron na kagad kami service. Hindi tulad ngayon, hindi namin dinala, hindi ko alam kung bakit na nabago yung plano. Ayan o. Si Brad Wilson to. Ito yung dalawa hindi ko kilala eh. Ayan mga kapanyero, ito na yung ating service na dumating na. Ayan o. Ganyan yung style dito, na susunduin ka dito sa area na to. Dito kami nagkatagpo-tagpo nito mga Brad. Ayan o. Ano masasabi mo? Magandang buhay mga kapatid. Ay, nagsumakay na yung dalawa. Pwede na daw eh. Pwede na daw. Pwede na? Oo. Bakit? Sigurado ka? Ay, kasi suspect eh. Tapos yan sa kabila. Ito nga pala yung guwapong Brad na anong lagay? Ito lang, ayan. Ayun. Si Brad Jovel. Oh. Ayan. Ikaw na ba service ngayon? Tapos na ako nag-pick up kanina eh. Oo. May alagang papi si Brad Joey. Ako nag-pick up niya.
Oh. Sakto, anim, sakto kaya. Sakto, sakto. Hindi, Kasi apito. hindi, kung hindi kasya, de ikaw ang bumaba, ako magdadrive. Maiwan ka rito, balikan ka na lang namin. Ano? Eto, itong dalawang to, parang hindi makatoka, oh. Nakakita nyo naman. Mukhang ano, hirap na hirap ah. Kalakal yan, kalakal. Ha? Kalakal yan, kalakal. Oh, kalakal. Tingnan natin, pag umabot to ng 50, ibig sabihin, Ano kaya? ay, hello. Ano, hello, hanggang hello dalawa, mukhang hindi makatoka ah. Kumbaga sa Texas, parang pang tinola ah. Pagod. Pero ang importante, masaya tayo sa ginagawa natin. Sakto lang. Sakto lang. Brother. Ang dami kalakal ah. Oo ba? Dapat pala kinuha rin natin kalakal natin. Hindi namin kinuha eh. Ang daming kalakal niya po natin, di ba? Ngayon kasi, pagka, kunyari kumita to ng 20 o 30 sa isang tao, eh marami tayo, no? Eh 30 tayo. Eh sabihin natin na maging 10 na lang 30, that's 300. Easy money. Easy money 300. Kung 30 ha, eh tingin ko sobra-sobra lang ng 30. Diba? Kasama mo kami sa vlog mo ha. Siyempre, kasama to. Hindi mo itinimbre kanina, dapat pala. Ang dami natin nakuha, di ba? Oo. Hindi to tinimbre kasi sample to na Sample. mag-workout na naka-generate ko na kunyari 20, eh 10 tayo, that's 200, 30. Oo, meron siguro. So yan, sa mga susunod, meron na naman tayong talagang karamihan dito, mga kalakal na tinatawag yung mga soft drinks na lalagyan, mga bottled water. Pwede palang i-segregate na para ibenta na lang, doon na lang dalahin sa talagang tapunan nila. Yun, so pera din yun, di ba? Ganun, magandang idea yun na sa mga ginagawa. Noong mga una kasi talagang halo-halo na lang, yun ang pinagsasama-sama namin. Tapos kukuhanin na lang ng yung truck na dadampot ng mga basura, tas yun na. Pero yan, magandang idea, magandang ano na naman to, magandang simulain na naman to sa mga susunod na pagkakataon. Ihiwalay lahat ng ng mga recycle na product na makukuha rito. Yun ang tinatawag nating kalakal. Yan. Kaya ito mga kapanyero, share lang kung ano yung mga ginagawa namin ditong mga activities sa mga oras na to. Sa tatlong plastic ako eh. Oh. Binalot yung tatlong plastic eh. Kaya talagang si Brad Marlon, di ba? Si Brad Wilson, ayan. Ano, lilipat tayo sa ibang lugar? Atal? Lilipat tayo sa ibang lugar o balik na tayo sa ano? Wala na yata eh. Wala na, tapos na. ito mga kapanyero, tuloy lang ang pagdampot natin ng mga basura. Kanina nandoon tayo sa kabilang karsada nga pala. Doon tayo nagsimula papunta ron, di ba? Tapos ngayon may mga nadaanan kami mga kasamahan na malayo pa yung lalakarin nila, marami pa silang pupulutin. Kaya ang ginawa namin, bumalik kami at huminto kami sa gitna nila para tulungan yung mga kasamahan natin. So 5 kaming bumaba para tumulong. Ito si Brad Wilson, 3 kami ngayon dito pasalubong dun sa mga kasamahan natin na nanduron sa malayo pa. Tapos yung 2 dito naman sila papunta naman dun para tumulong. Kaya ito, tuloy-tuloy lang ang ganun lang yung mga ginagawa namin. Kung sino yung mga kailangan tulungan, so tutulungan namin para madali kaming makatapos. Pare-pareho kami makauwi na maaga, makapagpahinga, di ba? Kung meron kami mga lakad sa hapon, at least mapuntahan pa rin, magawa pa rin namin yung mga nakalaan naming mga lakad, di ba? Siyempre, araw na Sabado ngayon, May 2. Kung makikita nyo mga kapanyero, ayun sa malayo pa sila. 4 yung mga kasamahan natin doon na pasalubong sa atin. Kaya nga salubungan ang ginagawa namin. Ayan, nakita nyo yung 2, ito. Hindi naman hindi naman din ito
mahirap, parang nag-ano ka parang nag-e-exercise ka lang rito eh. Palakad-lakad lang, di ba? Ayan oh. Yun oh, sumarap Oh, na. sumarap na. Ayan na. Kasi nakikita na natin yung kasalubong natin. Nakakakita na tayo ng liwanag. Ano tol Franz? Kamusta? Mukhang ganadong-ganado ah. Ito yung anak niya, nga pala, yan no. Ito ang isa sa mga sinaunang Triskelion dito, si Brad J. Ito yung anak niya. Yes, Jaden. Yun. Kumusta? Tol, kumusta? Ayan, kumusta naman at nakarating tayo ngayon. Nagkita-kita ulit. Ayan o, di ba? Oh, di ba? Ang saya, di ba? Matagal eh, hindi rin naman kami laging magkakasama sa dito sa Kapatiran. Kumbaga bihirang-bihira din kami magkita-kita na mabuo, makumpleto. Pero sa ganito mga pagkakataon lang kami isa sa mga sa ganitong activities lang kami muling nagkikita-kita. Kaya nga napakasaya nitong activities na to na kahit na may schedule tayong iba, dito pa rin tayo pumunta, di ba? Kinancel ko yung mga ibang lakad para dito sa activities na to. Ayan, nakumpleto na. Finish line, ito na ang tinatawag nating tapos na ang highway clean up, di ba? So hintayin lang natin yung service natin dito, yung sinakyan natin kanina, para ihatid naman tayo dun sa lugar kung saan tayo nagpark ng mga sasakyan natin. Syempre hintayin rin natin yung mga ibang kasamahan natin na nagkakasalubungan pa dun. So yan, paunahin natin yung bata. Ito, may service na. Natapos na yung unang bagsak doon, unang di ba? Ayan, paunahin na natin tong mag-ama na may bata. Kasi hintayin na lang natin, babalikan tayo ng service na to, di ba? Ayan, oh. Tatapos lang natin ng highway clean up, di ba? Ayan, ito yung mga nag-participate nga pala. Ito, meron na tayong dumating na yung ating pagkain. Ayan, no? Ano, Brad Onad, sino nag-sponsor? Ayan, no? OJ! Simpson. Original Joe. Original Joe. OJ Original Joe sa 127. Yes. Dali, picture. Thank you so much, Original Joe's Oxford! No, take one ha, take one. Mga gutom eh. Siyempre, take one. Sis, mag-picture muna tayo lahat. Oh, picture! Ayan, mga kapanyero, ang sponsor ng pagkain nga pala ng highway cleanup na to taon-taon is Original Joe Restaurant dyan sa may Oxford, Northwest Alberta. Yan yung talagang original na yan. So ayan, makikita nyo naman yung ating mga pagkain. Naku, napakasarap naman. Napakasarap talaga. Tingnan mo naman, dala-dala. Oh, shout out nga pala kay Christopher Bakay, di ba? Ayan, Christopher Bakay, maraming salamat. Ayan, di ba? Sa ating sponsor, sa ating pagkain, di ba? Tara, kumain muna tayo. Naku, gutom ang mga bata, gutom ang mga itik. Kumain ang mga dapat kumain. Yeah. Ano, ayos? Sarap, sarap tol. Kain na tol. Sige. Hindi naman, ano lang, one month ako dapat dun eh. Okay. Wala ba mag-original Joe's dyan? Hindi naman. Kain ka na, tol. Kain na tol. Tol, ano, ayos ba vlog natin dyan? Ayos. Kumain ka na muna. Ayos, bira. Ikaw, brother. Ay, dyan kayo. Kayong dalawa. Ready, 1, 2. Mga model ng old. Mga model ng Original Joe's. Thank you very much, Original Joe.
Ganito kasaya ang ating kapatiran dito, di ba? Lahat tayo highway cleanup. Ano muna, interview ka muna. Interview kami na. Ano masasabi mo sa highway cleanup ngayong taon na to? Successful naman. Tapos medyo mabilis yung ano namin kasi maganda yung flow. Parang napakabilis nga. Parang alas 11, alas 12. No? Hindi, maaga tayo natapos eh. Alas 7 tayo pala nag-start. Kaya, Hindi, malinis yung ano. malinis tol, hindi ganun ka. Tsaka nagtataka naman ako, bakit napakaaga May 2? Eh, di ba nung mga nakaraan natin, second week, talagang pawisan tayo. Yun ang kasarapan. Hindi yung ngayon ang lamig pa. Pero at least, Mainit na nga, itigin mo. alam mo talaga ni Vice Premier. Mainit na. Hindi, pero hindi, sa amin yung yung 210 hanggang daming basura. Tapos yung kasama ka pa nawala yung cellphone, bumalik pa kami. Sino yun? Sino na naman yung nirera? Si Sheila. Nawala yung cellphone, putang ina yan. Sa vlog din mo, man. Dapat kasi kay si Sheila, yung cellphone, Dapat yun eh. saan nilalagay? Nilalagyan ng zipper yung balat eh pa. Para hindi malaglag eh. Nalagay sa balat yung ano? Kung caption, nawala ng caps. Kung edit, wala na. Nung nasa Vancouver kami, nawala charger. Lahat na nakalimutan, lahat nawala. Eh buti yung pangalan, hindi nakakalimutan. Depende kung Si saan Tahit mo pala may motor na to. natin yan. Wala naman. Yeah. Si Sis Nina. Oh, ano Nung masasabi mo? last year, buntes. Hoy, hindi Putang last ina. year, the Ay, year before. kapapangalak lang last year. Oh, Putang ngayon, another year, buntis na naman. Matanda na ako. Tol, yung wala kang asawa na nabubuntis eh. Kaya, Asawa pa kaya? Pa kayang... Ba- lalaki naman kaya magbuntis. Para ano, maiba. Matagal na to. Hindi na lumalabas. Katatapos lang, isang successful na naman na activities ang nangyari ngayong araw na to. Talagang napakasaya ng bawat isa, na kahit na mainit, kahit na pagod, gutom, na yung pangyayari ngayong araw na to. Pero napakasaya naman ng bawat isa na nagkaroon na naman tayo ng isang successful na activity na nangyari ngayon. Kaya nga yan yung Alberta Highway Cleanup na ayan, inulit ko lang din naman mga kapanyero. Kaya hiwa-hiwalay na. Yung iba magpupuntahan yata sa bahay ni Chairman, magkakaroon yata ng session or inuman or kainan. Tayo uuwi na tayo dahil nga magpe-prepare pa tayo yung mga iba nating pangangailangan sa farm, dahil nga babalik tayo baka sa mga susunod na araw makapunta tayo para magsimula na tayo ng mga activities natin doon, di ba? Yung mga project natin, yung mga plano natin na makita. Tsaka iniintay ko rin mga kapanyero yung yung mga paglabasan ng mga dahon ng mga tanim natin para makita natin kung ilan yung papalitan, kung ilan yung mga nakasurvive, di ba? Kaya mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.